Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time? I remember that it's over, yeah. You never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot, it's almost like I can't stop, yeah, yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot, it's almost like I can't stop, yeah, yeah. It should have been you. Another time, another place, I just know you could have been the one who made me feel at home. What a crime and what a shame to let you go. Sometimes I just don't know what to do. It should have been you. Ayun o. Kita nyo may basag tong salamin ng kotse natin, guys. Tinamaan siya ng bato noong pumunta kami ng LA. Merong batong lumipad sa kalsada. I think nasa likod kami ng truck. Tapos merong bato na lumipad. Tapos tumama sa salamin namin. Ayun, basag. Doon tumama yung maliit na bato. Nagpa-appointment ako, papaayos ko, papalitan ko tong salamin ng sasakyan. Kasi para medyo lumahaba na siya unti-unti. Ang tagal na nito eh. Noong pa yata to, August or July. Ang kagandang guys, yung gagawa noong salamin, pupunta siya rito. So, dito niya gagawin sa garahe namin. Medyo may kamahalan din, pero ganun talaga eh. Kapag may sasakyan ka, part talaga ng gastos yung mga aksidente na ganyan. Hintayin ko yung magagawa. Darating daw sila dito na mga alas 10 ng umaga. Ayun, medyo pa ako guys. Medyo may sakit ako. Medyo sinisipon ako, tsaka wala naman akong lagnat, kahawa-hawa. Nagsimula kay Asha, tapos si Aimee, tsaka si Jairus. Nagkaroon din ng colds, tapos ako naman yung tinamaan. Kaya medyo iba yung boses ko. Ayun, so day off ko ngayon. Marami kaming gagawin ngayon. So, yun guys. Good morning sa inyo lahat. Kamusta na po kayo? Ayun, sabi ko nga, baka hindi ako makapag-release ng vlog ngayong week kasi nga, ayun, medyo masama pakiramdam natin. Pero pipilitin natin. So, kung ano na siguro may bablog ko ngayon, pagtyagaan nyo muna. Ayun guys, napuno tong organics na bin. Sobrang dami ng dahon. Actually, konti pa yan. Kasi pag nag-fall na, tapos yung mga dahon naglaglaga na. Ang daming kalat dyan. Oh, no. Mamaya sa naman ako. Doon ako sa likod bahay maglilinis. Habang hinihintay ko yung gagawa ng salamin na sasakyan. So yun guys, pinark ko lang yung sasakyan sa labas para pag dumating yung gagawa, ready na. Natin, 30 na. Di pa kami nagbe-breakfast kasi nagpa-fasting kami ni Aimee. Sabi ni Aimee, nakaluto na raw siya kaya pwede na kaming kumain. Tingnan natin kung ano yung hinandang breakfast ni Mrs. Kain na. Mangamoy na yung mo Sipag talaga ng misis ko. Ano pinapanood mo? Yan na naman, retirement, 4% rule. Hindi na raw tama yung 4% rule. Mga pinapanood ni Aimee, puro mga investment, retirement. Yan ang pinapanood ni Aimee habang nagtitiklop ng damit. Yun, sana lumaman na tayong lahat guys. Kailangan manood tayo ng mga ganyan, yung mga pang mga financial. Basta manood muna kayo ng Guzman Family, tapos manonood kayo ng mga ganon. Ano ba niluto mo? Yan natin kung ano niluto ni Aimee. Hello! Suntopu soup, be? May mushroom to? Wala. Wala tayong mushroom.
Okra? Kakaiba yun Tsaka cucumber. Baka na naman lasa niyan Pauso ka ha. So, tofu soup guys. Alam niyo yung sa mga Korean, Yung nasa picture, cucumber. Cucumber. Usually naglalagay kami mushroom. Enoki mushroom o kaya shiitake. Kaya lang, ano lang daw cucumber lang daw tsaka okra. Yung tanim naming okra. Ayun, nakakaani na kami. So, nilagay niya rito sa soup. Titikman natin. Napakaswerte ko talaga, Jackpot. Kain na tayo, guys. Ayun, Wow. Sisling. Kulo-kulo pa. Masarap yan, lalo na para sa may sakit. Alam nyo ba guys, nasa LA kami, meron kasi kaming isang kinakainan doon. Yung BCD Tofu House, Korean siya na restaurant. Tapos parati kami umu-order nung Sun Tofu Soup. Ganyan-ganyan yun. Tapos nasa rin siya, stone pot din. Kaya para hindi siya madaling lumamig. Kaya kahit 30 minutes na yan, mainit pa rin siya. Meron goat cheese, ham, itlog, tapos butter. Ayun. Tapos sa akin tsaa. Sana yung kape mo? Medyo gutom kami. Tapos tinapay itong keto bread yan. Nakakainin namin. Alas 11 na, nagpa-fasting kami. So ito pa lang yung breakfast namin kasama na yung lunch. Ayun guys, kain po tayo. Guys, yung gagawa ng natin, yung salamin na sasakyan. Mukhang lang siya, mag-isa lang siya. Kaya yun. Sabi niya, it will take about mga 50 to 1 hour. 50 minutes to 1 hour. Bali, nahanap ko siya sa Yelp. Maganda yung review niya. Although, nag-canvas ako sa iba. Merong iba mas mura. Siya medyo mas mahal yung singil niya. Pero kasi maganda yung review sa kanya. Mas gusto ko na yung mas maganda yung review basta may quality yung trabaho. Kesa makamura ka ng mga $20-30 doon sa pagpapakabit. Tapos yung quality naman palpak, diba? Dami niya review, maganda yung review sa kanya. Ganun ako minsan pumipili na pag nag-hire ako ng mga may gagawa, yan, ng mga services. Sa Yelp ako tumitingin. Tapos, syempre, titingnan nyo rin kung legit yung mga review kasi minsan merong kukunti lang review tapos 5-star. Pero pwede kasing gawa-gawa lang nila or baka gawa lang ng mga kakilala nila. Pero ito marami siyang review. Tapos yun nga, mataas yung rating niya. Kaya siya yung pinili ko. Tingnan na lang natin. So habang hinihintay natin matapos yung ginagawang salamin ng sasakyan natin, may sasagutin lang akong tanong kasi itong tanong na to, madalas natatanong sa akin, sa comments, tapos meron din mga nagme-message, may nag-i-email sa akin. Sa mga to si Miss Elise. Isa siyang RN. Nag-comment siya doon sa isang vlog natin. Ang sabi niya, "Hi Guzman Fam, watching from Cavite City, Philippines po. Ever since follower na po kami ng fam namin sa vlog nyo. Nakakatuwa ang mga tanim nyo. Gulay tipid-tipid talaga kaysa bumili ka dyan sa Costco. Sir, planning ko din mag-vlog sa Guam pag na-locate na po doon. Wala ako napapanood na nurse na masipag mag-vlog doon. Pwede po ba itanong or pwede nyo po kayang ma-vlog? Ano yung mga tools at editing apps na ginagamit nyo sa pagbablog?" Ito sabi niya, natatawa ako. Sabi niya kasi halos ka-level na siya ng mga magagandang vlogs po talaga. Talaga lang Sabi niya, sana po mapansin. Thanks po and God bless po. Guzman Fam. Ayan. Talagang ka-level Sabi ko, nako, binobola lang ako nito. Pero kahit binobola mo lang ako, Elisa, sasagutin natin yung tanong mo. Kasi syempre, kailangan i-share natin, di ba? Ayoko naman maging maramot. Kasi marami din talaga nagtatanong. Though, sinasagot ko sila isa-isa. Pero sa mga iba dyan na baka mayroong interesado magsimulang mag-vlog, yun, i-share ko lang sa inyo yung kung ano yung mga ginagamit ko. Although, hindi pa po tayo professional. Nakita nyo naman, hindi naman ganun karaming subscriber natin. So anyway, bago kami magsimula mag-vlog, ayun, nag-research muna ako ng kung ano yung mga equipment na ginagamit din ng mga vloggers. Tapos, ayun, nagsimula na ako bumili ng mga kung ano-anong gear. Tapos nagsimula ako, ito yung unang-unang camera na ginamit ko, yung Canon M50. Yan. Ito yung unang madalas kong ginagamit, yung sa mga unang vlogs namin. Ang problema lang dito guys, napakabigat. Tsaka hindi siya portable. Alam mo yung pupunta ka sa labas, mabigat siya. Kaya hindi rin masyadong advisable, no? Uy, pakita mo yung mali mong binili. Alin? Yung gimbal mong pagkalaki. Wag na pakita yun. Maganda yun. Kasi hindi mo alam. Hindi mo alam na nakakahiya pa lang maglabas. Oo. Ayun. Ang laki-laki ng gimbal. Oo, kasi makita mo nga ako.
Ito naman. Ito guys, ito yung sinasabi ni Aimee. Bumili pa ako ng gimbal. Hindi ko na sana ipapakita, kaya lang ito makulit ito kasama ko. Ayan, may gimbal pa siya guys. Alam niyo, para kukuha ka ng kasal. Ayan, para sa beginner na vlogger. Hindi ko siya may advice. Ang bigat-bigat pala nito. Kaya na kasi medyo nahook talaga ako sa pagbablog. Though hindi ko ginawa yun guys para kumita ng pera kasi talagang hindi ka pa naman monetize. Basta gusto ko lang mag-vlog. Alam niyo yun. Bumili ako nito. Tapos, ito pa lang, ang bigat-bigat na. Tapos, dadagdagan ko pa nito. Alam niyo ba, nag-vlog ako, di ba? Hawak-hawak ko siyang ganyan. Diyos ko, wala pang 1 minuto, nangangalay na yung braso ko. Ganyan, no? Sabi ko, ano ba yan? Kasi kapag ito ginamit nyo lang mag-isa, guys, maalog siya. Wala kasi siyang stabilizer. Kaya parati siyang naka-tripod. So, let's say, for example, lalabas kayo at hawak mo siya. Napakaalog, talaga mahihilo kayo pag gamit nyo yung ganitong mirrorless na camera. So, ginagamit ko pa rin siya. Paminsan-minsan, siguro pag nag-talking vlog ako doon sa yun sa may computer, ito yung minsan ginagamit ko. Pero maganda siya. Maganda. Maganda talaga yung quality niya. Pero kasi, syempre, titimbangin nyo yung quality versus doon sa comfort, di ba? Sit down yan, di ba? Pang sit down lang to, pag di kayo gumagalaw. Pero kapag yung nasa labas kayo, let's say, nasa theme park kayo, alam niyo yun, hawak-hawak niyo to. Ang bigat din, kahit ito lang. Tapos, sabi ko kasi, maalog siya, kaya bumili ako ng gimbal. Ito. Alam niyo, ginagamit sa mga, sa may mga kasal yung gumaganyan-ganyan. So, ginamit ko to. Binili ko to 3 years ago. Ang mahal-mahal pa naman ito, mga $300 din to. Considering wala ka naman kinikita sa YouTube. Nagustuhan ko pala talaga mag-vlog. Talaga medyo nag-all out ako noon. Ito yung isa sa mga hobby na medyo magastos talaga, guys. Pero ito yung pangmalakasan mo. Ito yung pangmalakasan. Malinaw kasi to, guys. Talagang kasi, naman. Makikita nyo naman yung difference. Pang-artista. Parang ang mukhang artista. Gumagwapo ka dito. Pero is it worth it? Siguro kung pababalikin ako back then, kung alam ko lang, kasi nga syempre wala pa akong alam. Nag-rely lang ako dun sa mga napapanood ko, sa mga vlog. Ito yung nire-recommend nila. Pero depende sa style ng vlogging mo kung nasa bahay ka lang. Kung ilalagay mo siya sa tripod most of the time, okay siyang gamitin. Medyo steep din ang learning curve kasi marami din siya mga settings na kailangan nyo malaman. Though pwede mo naman siyang gawing automatic, pero kung gusto mo ma-maximize yung gamit niya, kailangan pag-aaralan mo yung mga shutter speed niya, yung mga aperture, ganito, ganyan, ima-manual setting mo, ganyan. So, yun. So, ito yung unang-unang ginamit namin. Pero, hindi ko na siya madalas gamitin. Bumili rin ako nito, action camera, which is, bihira ko na rin magamit. Ayan. Ito yung DJI Action 3. Meron ng Action 4. Tapos, ito yung counterpart ng mga GoPro. Pwede sa tubig. Sabi ni Aimee, ito waterproof siya. Kaya, okay siya kapag ginagamit mo siya. Minsan nadadala ko, let's say, pupunta kayo sa mga theme park, ganyan na may basaan. Pwede to, okay to. Kasi, maganda rin yung stabilization niya. Tapos, guys, bumili rin nga pala ako nitong DJI Osmo Pocket 2. Lumang klase na to. So, okay naman siya kasi pocket size lang siya. Let's say, pupunta kayo sa grocery para discreet lang siya. Pero ngayon kasi ang ginagamit ko na guys, yung Osmo Pocket 3. Ito, pinabibideo ko ngayon. Yun na yung ginagamit ko. Medyo nag-upgrade na tayo. Though ito, minsan ginagamit pa rin namin. Tapos gumagamit din ako ng cellphone. Siguro sa ngayon, yung mga latest vlogs namin, ang ginagamit ko na lang 50-50, cellphone, tsaka yung DJI Pocket 3. Kasi very compact sila. Ito lang cellphone lang ang ginagawa ko. Bumili ako ng nitong lens. Kakabit nyo lang siya rito. I-screw nyo lang. Ayan. Para lang pang pa-wide lang siya. Para instead na ang kuha nyo ganito, pag nilagyan nyo ng wide angle lens, medyo mas marami yung makukuha niya doon sa lens niya. Yun lang naman ang purpose nito. So, ngayon, ang ginagamit ko lang madalas talaga is yung Pocket 3 tsaka itong cellphone. Para sa editing apps, ang ginagamit ko yung DaVinci Resolve. Yan. Free version lang siya. Sa ngayon, kung ano yung nakikita nyo doon sa video namin, yun na yung pwede nyong makuha sa free version ng DaVinci Resolve. Pagdating naman doon sa thumbnail, ayun, may nagtatanong din sa akin paano ko ba ginagawa yung thumbnail. Meron kaming subscription sa Canva. Yan. Meron din siyang free version yung Canva. Tingnan nyo, canva.com yata yun. Tapos, magkano yung subscription sa Canva? Ay, magkano nga ba? Nakalimutan ko na. 10. Tumaas na yata parang 12 na yata ngayon. A month. A month yun, a month. Tapos, syempre, kung gusto nyo rin para mas maganda, kailangan may music din kayo. Ayun, may subscription din yun. Sa Epidemic. Thank you nga pala sa Epidemic for sponsoring this video. Joke. Feeling Hindi, no? Wala. Yung Epidemic sound, yun yung ginagamit namin na
pinagkukuha na namin ng music. Yan. So, sa mga nakaka-appreciate ng music, kasi meron akong mga comments din na natatanggap na ang gaganda ng mga music nyo, di ba? Dati kasi gumagamit ako yung mga non-copyright na music sa YouTube. So, type nyo lang doon sa YouTube, non-copyright music, tapos pwede nyo nang gamitin yung mga music nila. Pag may copyright kasi yung kanta, hindi nyo siya pwedeng gamitin. Otherwise, ipa-flag kayo ni YouTube, minsan hindi niya ipapalabas or ibablock niya yung video mo. Bibigyan ka niya notification or hindi mamamonetize. Imbis na sa inyo mapunta yung pera kapag monetize na kayo, mapupunta doon sa sino man yung nag-claim ng copyright. Magkano yung Epidemic? Yung Epidemic naman, kano ba yun? $19 sa atin binabayaran ko. $19 a month. Oo. So, yun medyo magastos din. Kaya lang kasi guys, yung copyright kasi, ang dami ko ng issue kapag kumukuha ako ng no copyright, diba? Sa YouTube, sasabihin, no copyright music. Minsan, pag ginamit mo, pagkatapos ng paghirapan mag-edit ng video, nailapat mo na yung music, ganito, ganyan. Tapos, pag-post mo, sabi nila non-copyright daw. Yung pala, may copyright. Or later on, let's say for example, ngayon hindi siya copyright, then after a year, makaka-receive ka na ng copyright. Kasi yung dating music na non-copyright, ngayon, copyright na siya. So, babalikan niya yung mga old videos nyo na dating hindi siya na copyright claim na magkakaroon kayo ng violation. Gulo na. Malinaw ba? Ayun, Google. So, in short, lugi pa. Sa gastos. Tinitira ako nito. Magastos guys. Actually, ginawa ko naman tong vlogging na to as a hobby talaga. Hindi para kumita. Natatanda ko nun yung mga unang vlog. Alam nyo yung DIY namin dun sa front yard. Ang gamit ko yung lumang computer namin. Alam nyo ba, 2 linggo ko siyang inedit. Tapos nung patapos na, hindi ko siya ma-deliver. Meaning yung hindi ko siya ma-burn. Naghang bigla yung computer. Tapos lahat na pinaghirapan at ginawa ko nun for 2 weeks. Nabura, nawala, nasira. As in, walang natira. Hindi ko na ma-retrieve. So, yung medyo devastated talaga ako nun, tsaka nanghina ako, parang ayoko na nga mag-vlog nun kasi nabubwisit ako. Nag-call in pa nga ako ng ilang beses sa trabaho ko nun. Mas malaki pa yung nalugi naming pera talaga. As in, dahil medyo nahihibang lang ako nun, wala lang, gusto ko lang mag-edit. Talagang ganyan yun. Oo. Pag naulul-ulul. Walang budget. Oo, wala pa, hindi pa yun monetize guys ha. Kasi hindi naman ako talaga, I'm not really after sa kukikita man o hindi. As a matter of fact, nung na-monetize nga kami, sentimo lang, makikita mo yung ano. Hindi ko chinecheck kung magkano yung kinikita ng video kasi basta gawa lang ako ng gawa. Kasi nga, gusto ko lang gumawa. Kung makikita mo yung monetization, parang cents lang. Bawat video, 20 cents, 50 cents, ganyan, dollar. Malaki na yung $1 yung isang video. Kasi wala naman talagang nanonood, pero nag-e-enjoy lang ako. Dati, di ba, 100 views lang. Parang ano ka na, happy ka na. Oo, ganoon. Kasi sabi ko, target sana paano magka 100 views. Masaya-masaya na ako. Malaking accomplishment na yun. Pag one day, 24 hours, maka 100 na views kami. Malaking accomplishment na yun. Basta bumili lang kayo ng kapag mga na PC kasi minsan maghahang kayo. Pero kung siguro kung nag-edit lang kayo sa cellphone, kasi marami na rin mga editing apps sa cellphone, pwede nyo subukan. Or sa iPad. Sa iPad, yan. So yun guys, kung ang may advice ko lang sa inyo, kung sino man dyan yung mga gusto magsimula mag-vlog, subukan nyo muna, sabi ko nga yung cellphone nyo, yun muna ang gamitin nyo. Ngayon, kasi pwedeng later on parang magsawa kayo, hindi pala para sa akin to, tapos bumili na kayo ng napakaraming gear. Sayang lang naman, di ba? Kala mo mag-asawa. Oo. So, akala nyo mag-asawa ako, pero hanggang ngayon. Hindi pa nagsasawa. Pero may mga time din talaga nung nagsisimula tayo, na medyo nagsasawa ka. Hindi naman nagsasawa, pero napapagod. Hindi naman napapagod, pero hindi ako consistent. Meron akong 2 buwan na pagitan bago ako mag-upload. Merong 1 buwan, merong 3 linggo. Busy kami noon. Nag-work din ako. Katulad ngayon, hindi ko alam kung ma-upload ako ng Biyernes. So, I'm trying my best to upload every Friday, kung hindi Sabado. Kasi bukas may trabaho pa ako, i-edit ko pa yung mga video. Siguro kung may bumili kayo ng tripod, bumili kayo ng external mic. Basta gamitin nyo lang kung ano meron kayo, tapos mag-upload lang kayo na mag-upload. And then, if you feel like this is something I really wanna do, then pwede kayong bumili siguro kung gusto nyo ng mga gadgets ang gusto nyo gamitin or kung ano man na upgrades ang gusto nyo bilhin, pwede nyo nang gawin. Kasi at least alam nyo na magagamit nyo pa siya ng matagal. Guys, mapaalam na kami. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyong panonood. I hope meron po kayo natutunan at kung na-entertain po kayo, please paki-hit ang like button at magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Bye! Sometimes I just don't know what to do. It should have been you.